Mga idol at kabayan, nanginginig ang tuhod ng China sa ginawang naval drill ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Nagpalabas ng pahayag ang China na nagsagawa daw sila ng live fire drill sa dagat upang pigilan ang pakikialam ng mga bansang wala namang koneksyon sa South China Sea. Pero ang nasabing military drill ng China at sinabi pang under control na raw ang sitwasyon. Peke pala, matagumpay na naisagawa at natapos ang quadrilateral maritime patrol ng magkaalyado gamit ang 6 na barkong pandigma, 2 P-8A Poseidon at 3 pang mga helicopter sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Para kay President Bongbong Marcos Jr., posibleng maiiwasan na ang mga pangharas ng China sa West Philippine Sea dahil sa ginawang show of force ng mga barko ng magkaalyadong bansa. Naku, sasakit na naman ang ulo ng China at mga taga-suporta ng mga Chekwa dahil para naman kay Senator Tolentino, magiging regular na ang gagawing quadrilateral maritime patrol ng mga like-minded countries sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Pilipinas, Amerika, Japan, Australia nagpakita ng puwersa sa katubigang nasasakupan ng Pilipinas. Matagumpay na isinagawa ng 4 na bansa ang kauna-unahan nitong multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea, kung saan isang simbolo ng matatag na ugnayan at pagkakaisa ng 4 na navy na ang layunin ay ang malaya at bukas na Indo-Pacific. Kabilang sa mga military hardware sa nasabing naval drill ay ang mga sumusunod. Sa panig ng Pilipinas, nakibahagi ang BRP Gregorio del Pilar, dala ang isang AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna at ang AW-159 Wildcat anti-submarine helicopter, at ang kakabigay lang na barko ng Amerika, ang BRP Valentin Diaz. Ang Amerika naman ay nag-deploy ng isang Independence-class littoral combat ship, ang USS Mobile, at isang P-8A Poseidon, isang maritime patrol at reconnaissance aircraft. Sa panig ng Australia, nagpadala ito ng isang ANZA-class frigate, ang HMAS Warramunga, at isang P-8A Poseidon maritime patrol aircraft. Ang Japan Maritime Self-Defense Force naman ay ipinadala ang isa sa Morasami-class destroyer, ang GS Akibuno, kung saan armado ng iba't ibang uri ng missiles, torpedo, anti-ship missiles at marami pang iba. Para kay President Bongbong Marcos Jr., posibleng maiiwasan na ang mga pangharas ng China sa West Philippine Sea dahil sa ginawang show of force ng mga barkong pandigma ng magkaalyadong bansa sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy namang nakikipag-usap ang Administrasyong Marcos sa China, pero sinasabayan niya ito ng gawa upang ipakita sa China na seryoso tayong mga Pilipino ng West Philippine Sea ay atin. The cruises that we are doing, something have been planned for a long time. It has the interim reports that I'm getting is that very useful talaga in terms of the interoperability, so that each navy knows how the other navy operates, number one, and secondly that they learn how to operate together. So maganda naman daw ang takbo, and that's the usual reaction from the PLA. Maglalabas din sila ng kanilang barko, so it's almost normal already for us, unfortunately. Incidents aggregated by China? I sincerely hope so. I really do. Wala namang naitalang insidente o anumang paggambala sa panahon ng naval drill. Ngunit ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Browner Jr., na monitor nila ang 2 barko ng People's Liberation Army Navy, 6 nautical mile o 11 kilometer ang layo kung saan naglalayag ang mga barko ng magkaalyado. Posibleng nanonood at nagmamasid lamang ang mga barko ng China habang nagpapakita ng puwersa ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. All the objectives that we have set forth, including the anti-submarine warfare exercise that we conducted. Ngayon, while they were doing the exercise, we noticed the presence of 2 PLA Navy ships in the distance. Pero wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. So tuloy-tuloy naman, naging successful yung ating
multinational maritime cooperative agreement. Sabi ng China, nagsagawa daw sila ng live fire drill sa South China Sea noong linggo din, ika-7 ng Abril taong kasalukuyan, sa mismong araw kung saan maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barko at eroplano ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Ang tanong, saan sa South China Sea? Naglayag ang mga barko at nagpalipad pa ng mga eroplano ang Chinese military. Dagdag pa ng mouthpiece ng China sa kanilang social media, under control na daw ang lahat. Pero ang totoo, hindi nila kontrolado ang lahat, mga kabayan, dahil wala naman sila doon sa lugar. Ang military drill at live fire drill ng China ay isa lamang propaganda. Akala ng China mauuto nila tayo. Sa halip, hindi napigilan ng China ang mga barko ng magkaalyadong bansa. Sino ba naman ang harang sa atin kung kasama natin ang Japan, Australia at ang pinakamalakas na militar sa mundo, ang Amerika? Parang inuntog lang ng China ang kanilang ulos sa bato dahil yung isang kalaban nila naging 4 na at posibleng dadami pa kapag patuloy itong naging maagresibo sa West Philippine Sea. Para naman kay Senator Tolentino, Pebrero pa lang ng taong 2023 ay kanya nang iminungkahi ang isang quadrilateral joint maritime patrol kasama ang Australia, Japan at Amerika, at ito na nga natupad na. Ayon pa sa senador, posibleng magiging regular na ang naval drill sa pagitan ng 4 na bansa, at sa mga nagsasabing baka mas lalong magalit ang China, well, ito ay mas makakabuti pa para sa seguridad at depensa ng Pilipinas. Yung ginawa kahapon, that's part of it. Yung pagsasama-sama at pagsasanib-sanib ng 2 destroyer, isa buhat sa Australia, isa buhat sa Japan, 2 barko ng Pilipinas at yung USS Mobile. Ito na yun. Ito na yun. And I think this will be a regular occurrence. It is not just a one standalone military patrol exercise. Ibig sabihin ng regular, magiging hindi ito minsanan lang. Magkakaroon pa ng mga pagpapatrol kasama ang Australia and Japan. And of course, yung US lagi naman nandyan. It is a consequence, perhaps, pero mas malaki yung positive eh. Mas malaki yung positive one. It will signal a strengthened alliance or alliances with like-minded countries. Number 2, it will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin, it will promote more regional stability because of the joint patrol will contribute to regional security and cooperation. Mas kailangan natin to as ASEAN tries to promote a greater ASEAN region as well, Asia Pacific, Indo-China region. So, mas makakatulong sa atin to. And then yung sinabi ko kahapon, na baka later on ma-realize ng China na mas mabuti sa kanilang interes na hayaan ito kasi para na rin sa kanilang interes ito. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ng 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang nyong deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Pwede ring makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method. Ganon din sa pag-withdraw ng inyong pera. Laban Pinas.